Nagkita pala kayo kanina ng ex mo sa ospital? Nang makapasok ako sa bahay, hindi ko agad napansin na nasa mahabang upuan pala si Giovanni habang mag-isa siyang umiinom ng alak doon. Most of the time ay mas nauuna ako sa kanya na umuwi since madalas siyang ginagabi sa school sa dami ng mga papel na kailangang tapusin. Si Kenneth ba? Hanggang ngayon pa rin pala ay iniisip ni Giovanni na ex-boyfriend ko si Kenneth. Kaibigan ko nga lang yung si Kenneth. Saka nagkataon lang din na nagkita kami kanina sa ospital since dinalaw niya yung lola niya. Inatake nga raw sa puso, nasa ibang bansa siya, di ba? Babalik ba siya ulit doon? Gaano katagal naman siya magstay ito sa Pinas? Hindi ko na itanong yung tungkol dyan kanina. Halos 1 oras kayong magkausap kanina sa cafeteria. Ni hindi mo man lang naitanong sa kanya yung tungkol dyan. Bakit? Ano bang pinag-usapan yung dalawa? Asawa mo ako kaya curious lang ako. Nakikipagbalikan ba siya sa'yo? Ano bang pinagsasasabi mo, Giovanni? Hindi ko na nakontrol pa ang boses ko na magtaas dala ng inis sa asawa ko. Sana naririnig mo pa yung mga sinasabi mo ngayon, kasi hindi ko na alam kung hanggang kailan ko ba kailangang ulitin sa iyo na wala ngang something sa amin ni Kenneth simula noon, at mas lalong imposible namang magkaroon ngayon. Mababaw lang ang luha ko kaya kaunting pintig lang sa puso at nararamdaman ko, magiging emosyonal na ako. Hindi ko kinakaya yung mga nagiging pagdududa ni Giovanni sa akin, sa lahat ng tao, ako pa talaga yung paghihinalaan niya na nangangaliwa sa aming dalawa. Ikaw naman ang tatanungin ko ngayon, sino yung babae? Anong relasyon mo sa kanya? Sino? Ako naman ang gagawan mo ng kwento para maging masama ako? Florinda, gusto mo na naman bang mayroon tayong pag-awayan? Hindi ako gumagawa ng kwento, hindi pagdadahilan nito para makalusot ako. Giovanni, kitang-kita ng mga mata ko na mayroon kang babae, na mas bata ang mukha sa akin, na inihatid sa kotse niya, hinalikan ka pa nga niya sa pisngi, di ba? Sino yun, Giovanni? What are you talking about? Hindi ko alam yang sinasabi mo, Florinda, bakit ba gustong-gusto mong isipin na nangangaliwa ako? Gumagawa na lang yata ng imaginary scene yang utak mo para lang mapatunayang nambababae ako kahit na hindi naman. Kilala ko yung babae. At sure ako na hindi imahinasyon ko lang ang nakita ko kanina. Giovanni, naging pasyente ko kanina ang babaeng yun. Takot na takot siya. Alam mo kung bakit? Natatakot siyang malaman na buntis siya. Kasi ang mas ikinakatakot pa ng dalagita na yun, ayaw niyang malaman ng mga magulang niya na nabuntis siya ng isang lalaking pamilyado na pala. Gusto kong maniwala sa pinaninindigan ko, na baka walang mali siya ang mga nakita ko at gusto kong pakinggan muna si Giovanni kung paano niya ipagtatanggol ang sarili niya sa akin. Pero sa nangyayaring eksena ngayon, mas lalo niya lang pinatutunayan sa akin na tama ang mga suspetsya ko, na ang maging desisyon ko ngayon ay manatiling pagdudahan siya, hindi man lang niya magawang tingnan ako, sa tuwing kinu-question ko siya tungkol doon sa babae, ang palagi niya lang sagot sa akin ay gumagawa ako ng kwento. Na gumagawa ako ng dahilan para mag-away kami at sumama ang loob ko sa kanya. Kaya ako agad ang naisip mo, hindi lang naman yun ang tinitingnan kong dahilan. Giovanni, paulit-ulit na lang ba tayo dito? Let's say hindi kita nakita na kasama mo ang babaeng yun at hinalikan ka pa niya sa pisngi. Hindi naman ako magdududa na baka may something sa inyo, kaso nakita nga ng dalawang mata ko. Giovanni, nakita ko kayo. Kaya mas lalong tumibay yung pundasyon ng pagdududa ko kasi hindi ko malaman kung anong dahilan bakit kayo nagkakilalang dalawa, kung paano, kung ano ba ang relasyon mo sa kanya, o baka naman ikaw rin yung tatay ng anak noon. Hindi ko kayang tanggapin kung ngayong gabi man na ito ay aminin sa akin ni Giovanni na lahat ng suspetsya ko sa kanya ay totoo, feeling ko hindi ko kakayanin, baka mag-collapse ako. Florinda, totoo ba ang mga pagdududa ko sa'yo? Kung totoo lahat, mabuti na rin sigurong mag-divorce na rin tayong dalawa. Alam kong hindi ito ang unang beses na hinamon ko ng hiwalayan si Giovanni, pero this time, hindi ko na talaga kaya. Ayoko namang manatili nga ang relasyon naming dalawa bilang mag-asawa habang siya ay mayroong baby na pinananagutan sa ibang babae. Hindi ako nag-asawa para lang magkaroon ng kaati. Tell me you're not serious about this, Florinda. Bakit hindi? Hindi mo lang alam pero matagal na akong pagod sa relasyon nating dalawa. Hindi ko pinangarap na may kasal para lang ibuno ang sarili ko na magduda kung may babae ka ba o wala. Hindi ko deserve ito, Giovanni, dahil all along, naging honest ako sa'yo. Kaya ayoko na, hindi ko na kaya pang magbigay ng another chance.
mag-divorce na lang tayo, Giovanni. I hope you will change your mind soon, Florinda. Alam mong hindi ako papayag sa paghahamon mo na makipag-divorce sa akin, I'm giving you enough time to think. At sa oras na buo na ang desisyon mo, saka mo ako ulit kausapin tungkol sa bagay na ito. Kung sigurado ka na talagang makikipaghiwalay ka sa akin, sunod nating paglabanan ang custody for Dexter. Umakyat na sa second floor si Mike habang ako ay naiwan sa living room na nanginginig pa rin ang katawan. I don't know if it's because of the weather tonight, o baka dahil nahaluan na ng nervyos ang emosyon ko dahil sa katunayan. Hindi ko rin inaasahang darating ako sa punto na muling hahamunin ng divorce ang asawa ko. I was, perhaps, so impulsive, liar. Abot sa kwarto ko yung pagsisigawan niyo kanina, Mama, naupo sa tabi ko si Dexter at yamakap sa baywang ko. Clueless ako kung anong pinag-aawayan niyo ni Papa, but hopefully maayos po kaagad. Of course, nilunok ko lahat ng lungkot na nararamdaman ko, just to make sure when I faced my son, he won't see his mother dealing with a huge relationship problem. Anak, kung ano man yung napakinggan mo kanina, just don't think about it, don't bother asking me why we're fighting, liar. Normal naman sa mga magkakarelasyon na mayroon silang pinag-aawayan o hindi pinagkakasunduan, parte yun ng buhay, and let's say a struggle for us na kailangan naming malampasan din ng magkasama to enable our relationship, at the same time, be stronger. Pero hindi naman kayo maghihiwalay ni Papa, di ba? Naiwan lang ang sarili ko na nakangiti, ngunit hindi ako agad nakatugon. Paano ko naman kasi magagawang sagutin yung tanong ni Dexter, kahit ako hindi ko rin kayang i-assure kung hanggang kailan na lang ba ang kayang itagal ng bisa ng kasal namin ni Giovanni. Walang ganun na mangyayari, okay? And even so, one thing I can assure to you. Kami ng Papa mo ay mananatiling nasa tabi mo. Ipinanganak ka na kapiling mo kami ng Papa mo, and I can assure you na hanggang sa ikasal ka, magkasama kaming aattend sa kasal ng Unico iho namin. Kung saan o kanino mo man napakikinggan ang mga yan, huwag ka makinig, okay? Focus on yourself and on our family, all else is noise. If I really need to tell lies, I'll do it. Hanggat kaya kung mapagtakpan kay Dexter ang mga problemang kinahaharap ko, gagawin ko, as much as possible. Ayokong maging si Dexter ay ma-absorb yung bigat at stress na nangyayari sa pamilya niya, to the point that he can no longer focus on his studies, labas siya dapat sa away namin ng tatay niya. I know, Venice, my new friend since this year, kaso yung litrato kasi na ipinakita mo sa akin, magkaiba yung mukha doon sa babaeng nakita kong humalik sa pisngi ni Giovanni nung araw din na nagpa-check up sa akin yung babae. Suddenly, our conversation paused dahil dumating yung waiter. What if hindi pala iisa ang kabit ng mister mo? Paano kung marami? Natawag ko lahat ng santo na kilala ko after Venice telling her suspicions. Josko, wag naman sanang ganun, yung iisang kabit. Hindi ko nga kinakaya, gagawin niya pang mas marami sa isa. You think kaya magkaiba yung mukha ng nakita mo sa nakita ko, ibig sabihin dalawa sila? Hindi nga malabong maging 3 o 4. Ulong na ako ng mura sa isip ko kasi iniisip ko pa lang na what if totoo itong mga suspetsya ni Venice tungkol sa asawa ko. Parang gusto ko na lang sumuko, nawawala na ako ng lakas na lumaban, feeling ko wala na akong dahilan para hindi ituloy yung pakikipag-divorce ko kay Giovanni if mapatunayan ko man na marami pala siyang kabit. All of those were all pure suspicions. Wala pa rin naman tayong hawak na matibay na ebidensya na magtuturong 2 o 3 yang babaeng nilalaro ng asawa mo. What you can do now is to be an observant. Humihingi na ako agad ng tawad sa iyo kung nagsimula tayong maging close nung araw na nag-send ako sa iyo ng stolen pic ng asawa mo na may kasamang babae. I feel like ang chismosa ng dating ko sa iyo, but I appreciate your effort in reaching me out and sending those pictures. Without your initiation, baka hanggang ngayon ay nananatiling tanga ako at nagbubulag-bulagan na niloloko na pala ako ng asawa ko, hindi ko pa rin alam. Nagkakilala kami sa internet, and ang pinaka naging dahilan talaga kung bakit kami naging close is because she's the one that gave me reasons na magduda sa asawa ko. She also provided some proof, yung mga pictures, if not because of her efforts, malamang ngayon ay sarado pa rin ang utak ko sa katotohanan. Let's just hope na mali tayo, baka sa mga mata mo na mahal mo ang asawa mo. So,
I really hope our suspicions turn out to be wrong. Papasok na ako ng elevator nang may makabangga akong babae, tila nakikipag-unahan pa sa akin sa pagpasok doon, nalaglag tuloy yung jacket na itim na nakasampay kanina sa balikat niya, so, yumuko ako para kunin yun at iabot sa babae. Thank you, nang makita niya ang mukha ko, ngumiti siya sa akin, ikaw pala yan, Doc Florinda. What a nice jacket, oo, Doc, bigay sa akin ng boyfriend ko. Mas lalong sumama ang timpla ng mukha ko, kasi ngayon mukhang alam ko na ang totoong dahilan kung bakit nawawala sa drawer ni Giovanni yung jacket na ibinigay ko sa kanya bilang regalo noong birthday niya. Have you already told him about your condition? Hindi pa rin, Doc. What are your plans, Miss Cindy, Doc? So, Cindy, what are your plans? Forever mong itatago sa kanya ang tungkol sa baby niyong dalawa. I tried my very best to not sound like nang hihimasok ako sa buhay nilang dalawa. Or if you're planning something else, I hope hindi krimen yang nasa utak mo. That's the reason why I'm preparing my passport. Agad siyang umiwas sa akin ng tingin, kasi sa ibang bansa, hindi ilegal itong gagawin ko. Pag-isipan mo naman sana ng mabuti yang gagawin mo. Tandaan mong nasa loob pa man ng sinapupunan mo ang bata, mayroon pa rin yang buhay. Cindy, what you are attempting to do is killing the baby inside your womb. Gusto mo bang magkasala ka? Malaking kasalanan sa Diyos ang gagawin mo. Bumitiw si Alwas sa pagkakatitig sa akin at sa available na upuan sa harap ng table ko. Naupo siya roon, nangalumbaba at itinakip ang dalawa niyang mga kamay sa kanyang mukha. What else is left for me to do? Instead of aborting the baby, maraming paraan. Wala nga akong makitang paraan, Doc, I don't know. Wala nang mas convenient na paraan na available para sa akin kung hindi ang abortion, Doc Florinda. Kaya ngayon pa ba ako matatakot kung magkakasala man ako sa Diyos? Nagawa ko ngang makiapid at malinaw na nilabag ko ang isa sa 10 utos ng Diyos. Tutal naman nagkasala na rin ako sa Kanya. Bakit pa ako matatakot ngayon? Humagulgol na ng tuluyan si Cindy sa loob ng klinik ko. Don't solve your problem by committing another mistake. Tulad ng sinabi ko sa iyo kanina. Naniniwala akong may mas magandang paraan pa na magiging available instead of killing the baby, and as for me, ang magiging magandang option para sa iyo is to let the father of the baby know that you're pregnant. Hindi mo ba naintindihan yung sinabi ko sa iyo noong nakaraan, Doc? I understand, of course, in fact, I'm really not sure kung talaga bang itutuloy ko ito. Pero hindi naman malalaman ng mga parents mo na kabit ka hanggat hindi mo inaamin sa kanila o hindi mo hahayaan ang mga magulang mo na makagawa ng paraan na ma-background check ang ama ng baby, di ba? Kung katangahan man itong ginagawa ko, sige, tatanggapin ko. Una sa lahat, hindi rin naman ako sigurado na si Giovanni nga talaga ang ama ng baby ni Cindy. Pero kung magkataon man na si Giovanni, for sure hindi ko siya magagawang patawarin, and most importantly, hindi ko maipapangako sa kanya na once maging totoo ang mga suspetsya ko ay magiging buo pa rin ang relasyon at pamilya namin. The reason why I'm doing this is because I am a professional doctor. I intend to persuade my patient not to harm themselves or make a reckless decision kagaya ng mga pinaplano ni Cindy sa baby niya. My profession intend to save. Why are you doing this? Ikaw na mismo ang nagsabi sa akin noon na pamilyadong tao ka, na mayroon kang asawa at anak. You know the pain when your husband has been seeing someone, another woman without letting you know. Ako, bilang isang kabit, dapat nga ang inaasahan ko sa iyo ay hahayaan mo akong magpalaglag para wala nang hahabulin sa akin o mawawala na rin ako ng koneksyon sa lalaking nakabuntis sa akin. Pero hindi yun ang ginawa mo, Doc. Bakit? Kasi naniniwala akong kaysa heiress mo ang baby, may mas maganda pa namang way para ma-solve yung problema. Just open your mind. Hindi palaging pagpapalaglag ang sagot, unless mayroon ka pang mas malalim na dahilan kung bakit ayaw mong dalhin ang bata, mayroon ba? Baka rin kasi hindi niya matanggap, I mentioned this before to you, Doc, bukod sa mga magulang ko, nag-aalala rin ako na baka hindi ako piliin ang ama nitong bata, baka mas piliin niya pa rin ang pamilya niya kaysa sa amin, yun ang ikinakatakot ko, baka hindi niya lang din ako panagutan. Ano pa bang saysay na hayaan kong mabuhay at palakihin itong baby ko kung lalaki lang din naman siya na walang tatay? Almost time na rin para buksan ko ang clinic para makatanggap na sana ako ng mga pasyente ngayong araw. Hindi ko lang magawa kasi nandito pa sa loob si Cindy.
And I don't even know how to calm her down. Why did I bother to offer her help anyway? Hindi ko rin alam. Okay, I'm going to pick you up later. Bye. Anak, ibinaba ko na ang phone ko matapos kong makausap si Dexter. Bigla kasing nagyayaya yung anak kong yun na kumain daw kaming dalawa sa labas. Hindi nga lang daw kami mapagbigyan ng papa niya since nasa school pa raw si Giovanni ngayon. May kailangan daw siyang tapusin na paperworks bago siya lumipad patungong Ilocos bukas to attend seminar there. Friend mo na ba yung mistress ng mister mo? Sa kalagitnaan na wala pa akong pasyente, walang palam na pumasok sa klinik ko si Moira. We're not even sure if siya nga yung babae. Paano kung siya? Magiging mabait ka pa rin talaga sa babae na yun? Kung siya man talaga ang kabit ni Giovanni, what's so wrong if I befriend her? Are you insane? No, Kath. I just have to keep myself closer to the enemy, so, in that way mas malaki ang opening para sa akin to destroy her life.